Bakit hindi namamatay ang mga pirata noon sa pag-inom ng tubig dagat? Isipin mo na lang, ang mga pirata noong Golden Age of Piracy ay nasa barko ng ilang linggo hanggang buwan. Daan-daang milya ang layo sa lupa. Sa tagal ng biyahe, hindi sa lahat ng pagkakataon ay makakakuha sila ng sariwang tubig mula sa ulan. Minsan naman, kailangan pa nila maghanap ng mga isla o balon. At kung wala talagang mahanap, minsan pati tubig ng ibang barko ay kinukuha nila sa pamamagitan ng pagnanakaw. Pero kahit may ganitong mga paraan, may mga pagkakataon pa rin na nauubos ang supply. Kaya napipilitan silang dumiskarte para mabuhay sa gitna ng karagatan. At dito nagsimula ang isa sa mga pinakanakakagulat na kwento tungkol sa buhay ng mga pirata. Dahil alam ng lahat na hindi pwedeng inumin ang tubig dagat. Kaya paano nga ba sila nakakasurvive sa napakahabang paglalayag sa gitna ng karagatan? At ang mas nakakagulat, talaga nga kayang umiinom sila ng tubig dagat? Mainit ang sikat ng araw, nasa gitna ka ng karagatan. Sa lahat ng direksyon na titingnan mo, tubig lang ang makikita mo. Tubig sa kaliwa, tubig sa kanan, tubig hanggang sa pinakamalayong maabot ng paningin mo. Pero kahit gaano karaming tubig ang nasa paligid mo, hindi mo pwedeng inumin ng kahit isang patak nito. Ito ang realidad ng buhay ng mga pirata noong tinatawag na Golden Age of Piracy, mga bandang 1650 hanggang 1730. Ang mga barko nila ay madalas daan-daang milya ang layo sa lupa. Wala kang makikitang ilog, wala ring balon, at ang pinakamasaklap, walang ulan sa loob ng maraming linggo. Kung iisipin, parang imposible mabuhay sa ganitong sitwasyon. Pero ang nakakagulat, hindi naman basta-basta namamatay sa uhaw ang mga pirata. Sa maraming pagkakataon, aktibo pa sila sa trabaho sa barko. Nag-aayos ng layag, nagbabantay sa gabi, at nakikipaglaban pa kapag may kalaban. Paano nangyayari iyon? Paanong hindi sila nadidehydrate at nakakasurvive pa nga sa gitna ng dagat? Kaya habang nasa dagat, maingat nilang pinaplano kung paano gagamitin at titipirin ng supply ng tubig ng buong tripulante. Bago pa man umalis ang barko sa daungan, pinupuno na nila ang mga bariles o malalaking drum ng tubig ng fresh water. Habang naglalayag ang barko, mahigpit na sinusukat ang tubig at hinahati sa maliit na daily allowance para sa kada tao. Kapag napansin ng kapitan na mabilis na nauubos ang supply, agad nilang binabawasan ng ration. At kapag nangyari iyon, alam ng buong crew na maaaring maubusan sila ng tubig bago pa makarating sa lupa. Ayon sa mga tala mula sa ekspedisyon ng English privateer na si Edward Cook sa South Seas mula 1708 hanggang 1711, may mga mandaragat na pinarurusahan kapag nagnanakaw ng tubig o lumalabag sa ration. At hindi ito simpleng parusa. May isang mabigat na punishment noon na tinatawag na whipped and pickled. Hinahampas muna ng latigo ang likod ng nagkasala bilang parusa. Pagkatapos, nilalagyan ng asin o brine ang sugat na lalo pang nagpapasakit sa sugat at minsan ay sinasabing nakakatulong laban sa impeksyon. Ginagawa ito hindi lang para parusahan ang nagkasala, kundi para ipakita sa buong crew kung gaano kahalaga ang tubig sa isang barko, lalo na sa mahabang paglalayag sa dagat. Kapag umuulan sa dagat, sinasalo ng mga mandaragat ang tubig ulan gamit ang mga layag, canvas o simpleng mga lalagyan sa barko. Minsan dumadaan muna ito sa tela bilang simpleng salaan para matanggal ang dumi bago ilagay sa mga imbakan ng tubig. Libre ang ulan, pero may problema. Hindi ito laging pumapatak. Sa ilang bahagi ng karagatan, lalo na sa mga lugar na may trade winds, maaaring walang ulan sa loob ng maraming linggo. Kaya hindi pwedeng umasa ang mga pirata sa ulan. Kapag may nakita naman silang isla, naghahanap sila ng mga natural na bukal, maliliit na sapa, o kahit tubig na lumalabas mula sa ilalim ng buhangin malapit sa dalampasigan. Minsan, sinusundan pa nila ang mga ibon sa dagat dahil madalas itong senyales na may lupa o isla sa malapit. Kapag nakakuha sila ng sariwang tubig, kailangan pa rin itong itago sa mga lalagyan habang naglalayag ang barko. At habang tumatagal, pwedeng mag-iba ang lasa ng tubig at minsan magkaroon ng algae o bacteria. Para mas madaling inumin, minsan hinahaluan ito ng alak. Minsan gumagamit din sila ng small beer, isang mahinang beer na may mababang alcohol content na mas ligtas inumin kaysa sa tubig na maaaring kontaminado. At kung talagang kinakapos na ang supply, may mga pagkakataong napipilitan silang kumuha ng tubig mula sa ibang barko. Kapag may namataang merchant ship o maliit na sasakyang dagat sa malayo, alam ng mga pirata na maaaring may dalang mahahalagang bagay ang barkong iyon.
gaya ng ginto, pagkain, at higit sa lahat, mga lalagyan ng inuming tubig. Kapag nasakyan nila ang barko, isa sa mga unang hinahanap ng crew ay ang mga imbakan ng tubig sa ilalim ng deck. Patunay na sa gitna ng karagatan, hindi lang kayamanan ang mahalaga. Minsan ang isang lalagyan ng sariwang tubig ay mas mahalaga pa kaysa sa ginto. Pero hindi rin ito ang best option ng mga pirata. Ang pagsalakay kasi sa ibang barko ay may malaking risk at mabibigat na consequences. Maaaring lumaban ang tripulante, maaaring may kasamang armadong escort ang barko, at kung minsan, maaaring may malapit na mga barko ng Navy na handang humabol sa kanila. Kaya kung maaari, iniiwasan ng mga pirata ang ganitong sitwasyon hanggat may ibang paraan para makakuha ng tubig. Pero kapag dumating sa puntong nawala na ang lahat ng kanilang options, kapag naubos na ang mga lalagyan ng tubig, walang ulan, walang isla na mapagkukunan, at wala ring barkong pwedeng pagkuhanan, doon lamang nila naiisip ang isang desperadong paraan, isang bagay na alam nilang sobrang delikado. Minsan ay mas mapanganib pa kaysa sa pakikipaglaban sa dagat. Isang bagay na iniiwasan ng kahit sinong mandaragat hanggat maaari. Ito ang pag-inom ng tubig dagat. May isang bagay na siguradong alam ng mga mandaragat noon. Ang pag-inom ng tubig dagat ay maaaring ikamatay ng tao. Kapag uminom ang isang tao ng tubig dagat, may nangyayari sa loob ng katawan. Ang tubig dagat ay may napakataas na asin. Kapag pumasok ito sa katawan, ang sobrang asin ay nasisipsip at napupunta sa dugo. Dito nagsisimula ang problema. Ang kidney ng tao ay may limitasyon kung gaano karaming asin ang kaya nitong alisin sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Kapag sobrang dami ng asin ang pumasok sa katawan, kailangan ng kidney na gumamit ng mas maraming tubig para mailabas ang asin na iyon. Ibig sabihin, para mailabas ng katawan ang sobrang asin, kukuha ang kidney ng karagdagang tubig mula sa sariling tubig ng katawan at ilalabas ito sa ihi. Kaya mas maraming tubig ang nawawala mula sa katawan kaysa sa tubig ng nainom mo. Ang resulta, sa halip na mawala ang uhaw, lalo kang nade-dehydrate. Habang tumatagal, pwedeng lumala ang epekto. Matinding uhaw, pagkahilo, pagsusuka, panghihina, pagkalito, at sa malalang kaso, maaaring humantong sa organ failure at kamatayan. Alam na alam ito ng mga pirata noon dahil sa matagal nilang karanasan sa dagat. At saka isa pa, sino nga ba naman ang iinom ng napakaalat na tubig? Kaya kahit napapalibutan sila ng napakaraming tubig sa karagatan, hindi basta-basta iniinom ng mga pirata ang tubig dagat. Pero minsan, may tinatawag tayong no choice. Siyempre, hindi nila iinumin ang tubig dagat as is. Kaya naghanap ang mga mandaragat ng paraan para tanggalin ang asin sa tubig dagat. Isa sa mga paraang ito ay tinatawag na distillation. Hindi ito bagong ideya noong panahon ng mga pirata. Matagal nang alam ng mga sailor at scientist ang konsepto ng distillation. Noong 16th at 17th century, ipinakita ng ilang European scholars na pwedeng gawing mas malinis ang tubig sa pamamagitan ng distillation. Ang pagpapakulo ng tubig at pagkolekta ng singaw nito upang maiwan ang asin at iba pang dumi. Isa sa mga naunang naglarawan ng prosesong ito ay ang Italian scholar na si Giambattista della Porta sa kanyang aklat na Magia Naturalis. Sa aklat na ito, ipinaliwanag niya kung paano ginagamit ang alembic stills, isang kagamitan na ginagamit sa distillation, kung saan pinapakuluan ang likido para maging singaw, saka pinalalamig ang singaw upang maging mas malinis na tubig. Bagamat hindi niya partikular na tinutukoy ang tubig dagat, pareho ang prinsipyong ginagamit. Ang parehong ideya ang naging batayan ng mga simpleng distillation methods na minsan sinusubukan ng mga mandaragat sa dagat kapag wala na silang ibang pagkukunan ng malinis na tubig. Ganito ito gumagana. Kapag pinakuluan ng tubig dagat, ang asin at karamihan ng impurities ay naiiwan sa lalagyan. Ang singaw ng tubig na umaangat mula sa kumukulong tubig ay halos pure water na. Kapag ang singaw na ito ay kinolekta at pinalamig, muli itong nagiging likido at ang resulta ay fresh water na pwedeng inumin. Sa teorya, gumagana ito. Pero sa totoong buhay ng mga pirata, maraming problema. Una, kailangan ng maraming fuel tulad ng kahoy o uling para mapanatiling kumukulo ang tubig. Pangalawa, mabagal ang proseso. Maliit lang ang dami ng tubig na pwedeng makuha sa isang simpleng improvised na distillation setup. At pangatlo, delikado ang apoy sa barko.
Karamihan sa mga barko noon ay gawa sa kahoy at may dalang pulbura para sa mga kanyon. Isang maling galaw lang sa apoy pwedeng magdulot ng sunog o pagsabog. May isa pang problema, ang usok mula sa apoy ay maaaring makita mula sa malayo sa dagat. Kapag may naval patrol o ibang barko sa paligid, pwedeng mabunyag ang kanilang lokasyon. Kaya kahit posible ang distillation, bihira itong gamitin ng mga pirata sa Golden Age of Piracy. Karaniwan, ginagawa lamang ito bilang last resort. Kapag naubos na ang supply ng tubig at wala nang ibang mapagkukunan sa gitna ng karagatan. Pero ito ang totoo. Pagdating sa mga pirata noong Golden Age of Piracy, walang malinaw na record na regular silang gumagamit ng distillation para gawing inumin ang tubig dagat. Sa mga logbook at dokumento ng panahong iyon, mas madalas itong nababanggit sa kwento ng naval sailors, explorers at privateers. Pero kapag tiningnan ang mga tala tungkol sa mga pirata mismo, kakaunti o halos walang direct record na nagpapakita na karaniwan nila itong ginagawa sa kanilang mga barko. Ibig sabihin, simple lang ang dahilan kung bakit hindi namamatay ang mga pirata sa pag-inom ng tubig dagat. Kasi nga, hindi naman talaga sila umiinom nito. Mas umaasa sila sa mas praktikal na paraan. Pagdadala ng fresh water bago bumiyahe, pagkuha ng tubig ulan, paghahanap ng mga bukal sa mga isla o pagkuha ng supply mula sa ibang barko. Dahil sa panahon ng mga pirata, ang gawing inumin ang tubig dagat ay napakahirap. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.